ba tong framework na to? Itong masipag, marunong, maayos, malaya. Pataas yan eh. Yan yung framework na na-discover ko nung a few years ago habang iniisip ko kung ano yung nangyari sa buhay ko. Dahil kung babalikan ko yung aking 40 plus years as a businesswoman at i-analyze ko kung ano yung nangyari sa akin, ano yung nangyari sa mga kaibigan ko na negosyante rin, tapos yung mga coaching clients ko, mga mentees ko, lalo na sa negosyo, ito yung nakita kong pattern. Okay? Kung ang tao ay nag-umpisang magnegosyo, given na masipag siya. Kasi kung hindi ka masipag, papayag ka na lang eh. Kung ano yung buhay mo, yan na lang, no? Kahit susweldo ka ng 15-30 o kaya even as a housewife, hihintayin mo na lang na mag-intriga sa'yo yung asawa mo, okay ka na. But dahil masipag ang negosyante, nag-iisip sila ng way kung papaano sila kikita ng mas malaki para sa kanilang mga mahal sa buhay. Some of us, ginagawa nila yon dahil mas kailangan nilang kumita ng malaki para makatulong sa kanilang parents. Kailangan nilang makatulong sa kanilang mga kapatid, sa mga pamangkin, di ba? Yung iba naman, lalo na yung mga nanay, kailangan nilang makatulong sa kanilang mga asawa, mga anak. At ang goal naman talaga nun, ang goal ng lahat ng gustong magnegosyo ay maging malaya. Yung hindi na nila po problemahin ang kikitain nila everyday, hindi lang 15-30. Kundi everyday, yung maibigay nila, yung lahat ng kaya nilang ibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. So, masipag sila, ang gusto nilang mangyari ay maging malaya. Pero, hindi ganun kabilis. Kaya, maraming mga negosyante, including me, including yung aking mga coaching clients, ang tinatanong nila, bakit masipag naman ako, ba't hindi ako lumalaya? Hindi ako nagiging malaya. Ang kailangan lang nating maintindihan, na hindi ko naintindihan noon, ay meron pang 2 step bago tayo maging malaya. So ako pwede ko nang sabihin na na-attain ko na tong pagiging malaya dahil yung negosyo namin, yung mga negosyong naumpisahan namin, hanggang ngayon tumatakbo na wala na akong kinalaman doon. Okay? Naipasa ko na sa mga anak ko at sa aking team. So sila na ang bahala at sila na ang nagpalaki ng mga negosyo na naiwanan ko sa kanila. And yan ang gusto kong i-share sa mga negosyanteng Pilipino na hindi automatic yung masipag tumalaya. Meron tayong dadaan ng marunong tapos maayos bago tayo maging malaya. So yun yung 4 na stages ng business growth. Still doing everything yourself because you just can't trust anybody else to get it right? Anak, ang problema hindi yung team mo. It's that no one ever showed you how to grow them. Grow Your People Pinoy is a book that gives you a simple step-by-step framework for hiring, training, and leading a team that actually works without the burnout, the drama, or the endless, sige na, ako na lang. Because your business will only grow as much as your people do. Kaya get your copy now, anak. The link is in the comment section.